Sa ating linya na ho si Director Lucia Alan ng DSWD Region 2. Director, magandang tanghali po sa inyo and syempre, kumusta ho? Ano po yung mga monitoring na ho ninyo sa ngayon? Kaugnay ho dito po sa bagyong si Owan Ma'am, syempre sa Region 2. Gano'n na ho karami ito pong mga isinailalim sa preemptive evacuation bago ho yung pong epekto ho nito sa ating region ho, Ma'am? Yes, Bombo Kerwin, magandang umaga, magandang tanghali at sa ating mga tagapakinig. Batay sa aming latest monitoring, ito ay ngayong oras na ito, 12 o'clock, no? Ngayong araw, meron na rin tayong affected population na 966 families or 2,652 na katao sa 5 probinsya. So lahat ng probinsya ano po. At sa 66 na barangays. Opo. So sa Batanes, merong 81 families or sa may sa Batanes, yeah. Sa Batanes may 81 families. Sa Cagayan merong 70 families or 215 na katao sa 10 barangays. Sa Isabela, ito yung pinakamarami, 641 families or 1,835 na katao sa 39 barangays. Sa Nueva Vizcaya naman, merong 29 families or 96 na katao sa 8 barangays. Sa Quirino, 145 families or 425 na katao sa 9 barangays. Yung sa Batanes, ito yung stranded. Nandun sila ngayon sa Basco dahil wala ngang flight. Kaya stranded sila doon sa Basco. So, ang pinag-uusapan dito ay mga katao, hindi siya pamilya. Po. Sa inside evacuation centers, 741 families or 2,181 na katao na nandun ngayon sa evacuation centers sa buong rehiyon. Sa Cagayan, merong 70 families. Sa Isabela, merong 552 families. Sa Nueva Vizcaya, merong 24 families. At sa Quirino, 95 families. So, malaki pa rin dito ang probinsya ng Isabela. Sa outside evacuation centers naman, may 96 families or 268 na katao na nakisilong sa either mga kamag-anak nila, mga kaibigan. Sa kahandaan naman natin, as of today, meron tayong a total asset of 153,245,771.93. Doon sa family food packs natin, meron tayong stock na 141,515 na nakakahalaga ng 88,664,728.49. Yung sa family food packs, meron tayo doon sa naka-preposition goods sa bawat LGU. Kasama na rin ang probinsya dito. At meron din yung nasa stockpile natin yan sa mga warehouses natin. So yung total na non-food items natin ay 61,580,343.49. Tapos meron din tayong standby funds na pwede din nang gamitin in emergency cases. 3 million po ito. So, a total asset of 153,245,071.93. Doon sa kung sakali man na makukulangan po ito, ay merong parating po na family food packs, nasa daan na po. That's 40,500.
Tapos susunod po yung 17,000. So for a total of 57,500 na family food packs on top of the 147,515. Kasi tinitingnan po natin kung the worst scenario, may mga may mga anticipated na mga maapektihan. Yung tinatawag nating predictive analytics for the next 3 days up to November 11 ito, na kung saan we are expecting dito sa Region 2 na potentially affected population na 188,226 families. So ito yung it is the worst scenario. So we have to anticipate for this one. At handang-handa naman ang central office na magpapadala ng mga additional augmentation support. Ngayon doon sa nakalagay doon sa family food packs natin, gusto lang natin i-emphasize para alam ng ating mga kababayan. Doon sa family food packs natin, ang nakalagay po ay 6 kilos of rice na vacuum pack ito. Ibig sabihin na kahit 1 year yan, di ba sisira yan? Tapos 4 kilos o 4 tins of corned beef. 4 tins of tuna flakes. Tapos 2 tins of sardines. Tapos merong 5 choco malt na pwedeng gamitin ng mga bata habang nandun sila sa evacuation centers. Meron din 5 pieces of 3-in-1 coffee. So yun po yung nakalagay sa ating food packs. At nakalagay po doon yung pinagbabawal na i-repack po yun. Dahil yung isang box na yun ay that's good for a family member of 5 na pwede nilang i-consume ng 3 araw. So pwedeng kung mauubos yun at kailangan nating magbigay on top of yung binibigay din ng LGU, ay pwede pa tayo mag second round doon. Doon naman sa non-food items, meron tayong yung family kit. Doon sa family kit, merong mga damit ng mga bata, damit ng t-shirt ng mga bata, t-shirt ng pangmatanda, adult. Meron ding shorts ng mga adult sa kabata. Meron ding shorts. Malong. Merong malong doon. May malong doon na pwedeng gamitin kung talagang by force. Kasi kanina nga lang, nagkaroon pa tayo ng pagpupulong kasama ang mga heads ng monitoring team ng OCD. At pinag-usapan na within the day, dapat may forced evacuation na mangyayari dahil we're expecting for the worst scenario. So yun yung pwedeng gagamitin ng ating kung wala silang madala, pwedeng gamitin ng ating mga kababayan at nandun naman sa LGU, no? So yun ang nakalagay doon sa family kit. Sa sleeping kits naman, merong kumot doon, may kulambo, may unan at banig na pwedeng gagamitin nila. Sa hygiene kits naman, merong sabon, merong toothpaste, toothbrush, sanitary napkin, saka yung pang shave, no? Meron pa nga nail cutter nga doon Doon naman sa kitchen kits, merong plato, merong mga tawag dito cup,
na pwedeng baso, gawing baso, saka pagkape na lang doon, may kutsara at kubierto, at merong kaldero na isa, at merong palayok na isa. Yun nakalagay sa kitchen kits. Yung other non-food items naman natin, meron tayong naibigay sa mga LGU na yung mobile tent. Oo. Na para may privacy naman yung mga internally displaced person natin habang nasa evacuation centers. So, magkasya yung isang pamilya doon. So, yun yung sineset up ngayon, yung mga LGUs ngayon, like nakita ko kanina yung post ni Mayor Aguinaldo of Santa Praxedes, talagang sinet up na niya yung mga mobile family tents doon. At meron din tayo mga tents malalaki just in case na kailangan talaga at magre-request lang ang LGU. So yun yung mga ano. At meron din po tayo ready to eat food. No, yun yung bago. Ito yung pwedeng gagamitin ng mga stranded, wala silang dalang mga paglutuan and all that. Ito namang ready to eat food, merong high energy na biscuit. Meron din yung champurado at yung pwede mo lang dagdagan ng tubig, no? Ipatong mo lang yung mainit na tubig, pwedeng diretso ng kainin nyo. Tapos meron ding mga ang tawag doon, yung malt na kape, pangkape at saka pangbata doon. So yun yung pwedeng gamitin kaagad. Not necessarily na lagyan mo ng tubig na mainit. Kung merong mainit na tubig, okay lang yon. If not, okay lang yon. Pwedeng ready to eat food nga. Pwedeng kainin kaagad para maibsan yung yung gutom habang naghihintay ng response. So yun yung mga bagong natin. And of course, Sir Kevin, syempre alam nyo din yung mobile command center natin na kung saan pag down na ang system natin, walang kuryente at magkakaproblema tayo doon sa pagkuha ng datos, no? So pwede nating dalhin yung sasakyan doon at doon sa mobile center na yon, meron tayong generator set. May 3 generator set doon. Merong computer, may mga set of computers tayo doon. Doon sa computer talagang Bombo Kervin, real-time reporting kasi yun eh. So kailangan makakuha tayo ng datos doon sa mismong lugar na kung saan down ang system. So kailangan doon na mismo ini-encode na yung data kasi nga may generator set tayo doon para mas real-time reporting at makapagbato tayo sa central office saka NDRRMC. So may Wi-Fi routers tayo doon. So at yun yung pwedeng gamitin din ng mga ating mga kababayan na syempre pag down ang kuryente, pwede silang mag-charge doon at ma-contact naman nila yung nilang mga pamilya. No? So yun yung at meron din tayong Bombo Kervin, no, yung mobile kitchen natin. Yung mobile kitchen, nandiyan yung mga syempre yung mga lutuan doon, pwedeng mag-emergency feeding program tayo doon. This is in coordination with the local government unit. So yun yung pwedeng iikot kung sakaling kailangan. So yun yung mga bagong natin doon, Bombo Kervin. Oo. At patuloy pa rin yung ating monitoring. Yung ating mga staff on the ground, nandun na sila. Bawat LGU, meron tayong municipal action team. Sila po yung nakikipag-ugnayan sa local social welfare and development officers at saka sa MDRRMO. So nandun lang sila sa isang room para mas madali yung coordination. At sila yung nag-uusap, ano yung dapat i-report, yung tamang i-report, dahil gusto natin na real-time reporting at tama po yung nire-report natin. No? So, kahapon, nagkaroon po kami ng orientation sa kanila, yung Regional Information Officer namin, ay inorient yung ating mga staff on the ground, kung paano yung tamang paggawa ng report, pagkuha ng datos,
pagpicture kung ano yung mga tamang pagkuha ng mga picture, hindi basta-basta lang na picture. Kasi kailangan ito, real time ito na pwedeng ibato natin sa central office para yun yung basehan, ano yung nangyayari on the ground, ano yung pwedeng gawin, ano yung intervention at the national level, basehan para pagplano at paggawa ng intervention. Opo. Ma'am, Yun, Bombe Carvin. opo. Pagdating ho dun po sa forced evacuation, kanyo ho kanina, napag-uusapan ho sa meeting, in what scenario na mangyayari ho yan? Kasi we understand parang meron na pong preemptive evacuation ahead of this. Yeah, meron preemptive evacuation, but there are cases when yung ating mga kababayan ay hindi Ayaw. sila lilikas. Oo. Siyempre, iniisip nila yung lugar nila o sa tingin nila yung lugar nila is safe dahil hindi yun talaga, gagaya ng nangyari. Itong senaryo na lang natin nung Ulysses, di ba? Sa Kalawin. Ako nga, mismo, tanda ko na ito first time mo nabaha yung bahay namin. Hindi nababahayan for 30 years, no? Pero first time na nangyari. So these are the things na kailangang pag i-declare ng LGU na forced evacuation, they have to get out from their houses at i-secure nila yung sarili-sarili nila. Oho. Syempre ma'am, no, pagdating ho riyan, paano yung enforcement daw ho? PNP, may mga talagang enforcers, law enforcers kaya na Opo, magpapatupad at the local level, nag-uusap na yan. Oo. Kanina, dumating yung PNP director. At Opo. nandyan yung Coast Guard, yung mga head kanina Head ng Coast Guard, head ng Philippine Army. Oo. At DILG mismo, nandyan. DSWD at saka OCD being the chair ng RDRMC. At yun yung mga pinag-usapan. Ibig sabihin, at the lower level, ano na yan, coordinated na yan. Opo. Anyway, ma'am, sa coastal municipalities of Isabela, for example, kasi may mga local chief executives yung nangangamba na baka kulangin raw ho sila ng mga family food packs. Is there a way na mare-replenish pa po yun kung sakali na darami talaga yung mga evacuees nila? Yes, ang ginawa natin, base doon sa experience natin last year na kung saan sunod-sunod, meron kaming standards kasi per LGU, 500, ganun lang. But yun nangyari noon, picking from that experience, merong dinoble namin or tiniple namin. Like for instance, sa Batanes, no? Ang kanilang total families doon ay 7,000 plus. So ang ginawa natin, dinoble or tiniple na natin para hindi na tayo mamroblema kasi hindi natin alam kung hanggang kailan na pwedeng mag-penetrate doon. So, yun yung ginawa natin. So, as of now, times 2 po yung natin, but ito kasi mga past few days hindi tayo nakapag doon dahil nga sa weather condition. So, I think naman doon kung times 2 yun, so pwede pang second wave kasi lahat ng families may bilang na doon. So second wave doon, pwede pang second wave hangga't huhupa ang at gaganda ang panahon, madali. Actually, dito sa region to, madali yung coordination natin with OCD at saka mga air assets natin and even sa water assets Madali silang mag-move diyan diyan sa Batanes. And even in the coastal areas of Isabela, Dinapige, Okunakon, Dibilacan, at Palanan, alas doble na yung binigay po natin doon. So, kung sakali man, ready naman ng mga air assets natin in coordination with the OCD. Likewise in Calayan, coastal area ng Calayan ay meron tayong enough food supplies doon. Right. Sige At po. ready naman ang ating like what happened itong past typhoons na kung saan mabilisan naman yung pagdala ng family food packs doon. Ma'am, ito pong datos na hawak ko ninyo, posible pang madagdagan. Ay opo, mamayang alas 12 ng gabi.
Kasi Mm-mm. ang reporting time namin is 12 a.m. saka Opo. 12 p.m. Sige, ma'am. Ma'am, yun na lamang ho. At again, maraming salamat. If ever na may mga nais na lamang ho kayong idagdag, message or paalala sa mga kababayan ho natin na nakikinig sa mga oras na ito, ma'am. Yes, sa ating mga kababayan po ay sana sumunod po tayo sa abiso, no? Mga instructions po ng ating local government yun. Napakahalaga po yun para po mas ligtas po tayo, no? We would like to assure you po na sandali lang po yung sa kwan pala, meron pa kaming Opo, meron sige ho. kaming pahatid, no? Yung mga may gustong mag-donate, no? Monetary considerations, mga food items, non-food items, no? Pakilag lang po sa kaagapay at dswd.gov.ph. Opo. Sige, ma'am. Oo. Opo. Ma'am, Okay, so ano pa, ito ay alinsunod sa direktiba ni ating Presidente Bongbong Marcos Jr. na walang pamilyang Pilipino ang dapat magutom sa panahon ng kalamidad. Kaya tinitiyak po ng Department of Social Welfare and Development na handa tayong tumugon sa kanilang pangangailangan at magbigay ng kinakailangang tulong.